Hello class. Um, ang subject po natin ay construction cost engineering. And here is the introduction of our subject. Cost estimating is the process of predicting the financial resources required to complete a project or task. It involves forecasting the cost of materials, labor, equipment, and other resources necessary for the successful execution of a project. Cost estimates are critical for budgeting, decision-making, and project management. So, alam po natin sa costing, lagi po diyang involved yung material cost, labor cost, equipment cost, and other resources. So, sa other resources po, dito po pumapasok yung mga general requirements, miscellaneous. Ano po ba yung general requirements? Unang-una po dito, demobilization and mobilization, hauling of materials, permit, um, etc. The cost, the construction project. A project is defined whether it is in construction or not with the following characteristics. A defined goal or objective, a specific task to be performed, a defined beginning and end, resources being consumed. So, alam naman po natin, yung goal natin is matapos yung project ng kumikita. Then, ang specific task naman po, yung yung pagkakahati-hati ng mga tao base sa kanilang kakayanan. And sa construction, dapat alam po natin yung beginning, kung paano siya uumpisahan at lang lalo na po kung paano siya tatapusin. And yung resources being consumed, ito po yung pag-allocate ng mga resources ng tama po. Kagaya po ng labor, material, yan po. The goal of construction project is to build something what differentiates the construction industry from other industries is that its projects are large, built on site, and generally in time, money, labor, equipment, and other materials are all examples of the kinds of resources that are consumed by the project. Projects begin with a stated goal established by the owner and accomplished by the project team. As the team begins to design, estimate, and plan out the project, the members learn more about the project than was known when the goal was first established. This often leads to a redefinition of the stated project. So, ah, pag po meron tayong project, kailangan po natin ng mga project team. Dito na po pumapasok yung mga project manager, construction manager, and sa baba niya po ay project in charge, engineer in charge, site engineer, QA/QC, and then foreman, mason, labor, etc. So sila po yung tatapos yung mga project natin. Then alam naman po natin, ah pag po gagawa tayo ng project, magko-consume po siya ng time, money, labor, equipment, and materials. So, an estimator or quantity surveyor or cost engineer is the person who prepares estimates in the planning, design, and perhaps construction stages. An estimator is always involved for studies requiring thorough understanding of the principle and methods of engineering economy. So, um, ang pagkakaalam po kasi talaga natin sa estimator, talagang nag-estimate lang, no? Pero during pa lang po kasi ng planning at saka po design, kasama na po sila. Kasi sila po yung nagbibigay ng information about po sa cost. So kung halimbawa po ang ating kliyente
or yung owner nung ipatayo po natin na infrastructure, eh may specific po na amount lang or budget lang, ah, kailangan po talaga sa estimator habang nagpa-planning pa lang para alam po kung aabot ba yung specific na budget. At saka po pag ongoing na po yung project, yun pong nag-estimate, dapat talaga po ay required na nandoon din habang ginagawa yung estimate. Kumbaga, involved pa rin siya para na monitor po yung mga gastos ng project. Okay? Estimating, estimating is not an exact science. Knowledge of construction, common sense, and judgment are required. Estimating material costs can be accomplished with a relatively high degree of accuracy. However, accurate estimating of labor and equipment costs is considerably more difficult to accomplish. So, alam naman po natin na ang estimate is hindi exact. Kaya po siya tinawag na estimate. And then, pagdating naman po sa accuracy, napakahirap po na ang estimate is makonsider natin na accurate kasi mahirap pong gawin yan dahil marami pong pagkakabago-bago halimbawa po sa costing lalo na kapag po um, every year po kasi nagbabago-bago yung materials, nagbabago-bago yung um, labor cost dahil po tumataas yung sahod base na rin po sa binibigay ng dole ano po. So lagi pong flexible ang estimating. Nagbabago-bago po siya. Nagbabago-bago po yung cost. Kaya po napakahirap na ma-consider natin siya as accurate. Talaga pong may konting difference po, plus or minus. So, as an estimator po, dapat dun po tayo sa plus, no? Project life cycle. So, mag-start po tayo sa market demands or perceived needs. So, bago po tayo magtayo ng infrastructure, meron pong mga client po tayo na ah, gumagawa po sila ng studies kung ano yung itatayo nila na structure sa isang lugar. For example po sa Manila, so sobrang dami po kasi talaga ng tao sa Manila, palagi po yung tinatayo ngayon lagi is condo or condominium, no? So, after po malaman kung ano yung gusto nilang itayo, magkakaroon na po ng definition of project, objectives, and scope. So, for example, yung definition po ng project is construction of specific condominium. Yun po yung project scope. And then, mag-start na po yung ito po, conceptual planning and feasibility study. So, sa conceptual planning po, yun yung mga paunang design. Pero hindi pa po siya yung specific na design. Kumbaga, pauna pa lang. Kasi hindi naman po lagi ang plano is talagang nabibigay po agad natin ng buong buo. Kasi nagbabago-bago po yan, depende po sa owner, sa kagustuhan ng designer or ng owner. No? Then magkakaroon na po ng conceptual plan or preliminary design. And then after po noon, papasok na po yung design and engineering. So magkakaroon na po tayo dapat ng conceptual estimate. So during the design and planning po, kasama na po si cost estimator. Kasi doon na po magbabase kung hanggang magkano po yung uh, kakainin or magagastos doon sa isang project. Ano? Na pinag-uusapan natin. Then after po ng design, magkakaroon na po ng construction plans and specification. Ito na po yung pinakamahalaga dito. Kasi pag specification na po, um, during bidding po, kailangan i-release yung construction plan at saka po specification para po magkaroon tayo ng detailed estimates. Kasi marami pong type ng estimate mamaya sa dulo, i-discuss po natin, no? Pero ang pinaka-practice po ngayon talaga is detailed estimate yung ginagamit po natin para po
Pag nagkaroon ng discrepancy, pwede pong magkaroon ng additional and deductive sa kontrata or dun sa BOQ. Then after po na magkaroon po tayo ng construction plans and specification, papasok na po yung procurement or bidding na tinatawag. Then after po mabid, ito po, procurement and construction. After mabid, iko-construct na po siya. After ng construction, makukomplete na po. Completion of construction. So, after po makomplete ng ah, condo or specific project, doon na po mag-start yung occupancy. So, may titira na po doon sa ginawa nating project. Then after po nun, acceptance ng mga facility. Then after po nun, operation and maintenance. So sa operation and maintenance naman po, after natin matapos yung project, kailangan po natin isurrender lahat ng manuals para sa mga equipment and then operation and maintenance ng buong building. Okay? After po nito, fulfillment of useful life. So dito na po, kompleto na. So dito masasabi natin sa speech na to, tapos na. Okay? And then disposal of facility, ito naman po, during construction po kasi nagkakaroon ng temporary facilities, yung mga contractor. And then, pag natapos na po lahat yan, kailangan na po itong tanggalin. Kasi kalimitan po ito nilalagay sa mga parking para hindi po nakakaabala kapag meron na pong occupancy or occupant dun sa area. Dito. Then, purpose of cost estimating. Number one, budget preparation. So, palagi ko nga pong sinasabi, during, bago pa lang mag-construction, um, meron na po tayong uh, specific na budget na gagamitin para dun sa specific project. Then after po nun, number two, feasibility assessment. So, dito po, alam naman po natin na kapag nagtayo po tayo ng isang project, inaalam po natin kung kikita ba yung project na yan or kikita ba yung building na yan. Okay? And then decision making, number three. Dito po lagi pumapasok yung mga engineer, no? Or yung tinatawag dito na engineering decision. So dito po masusubukan yung approach natin bawat isa sa construction kung paano natin mapapababa yung gastos. No? And then resource allocation. So dito po lahat ng ating resources dapat magamit natin. Then cost control. Dito po tayo kilala sa mga as an estimator po, dapat po nakokontrol po natin kung ano ba yung dapat na nagagastos na ng isang project sa specific percentage na natapos ng isang project. For example po, ang project po natin is, ang na-accomplish na po is 20% yung project mismo. So dapat po, yun ang gagastos natin as a contractor, dapat less than 20% po. Kasi kapag lumagpas po yun dun, ibig sabihin po, may problema po. Lumalagpas po tayo sa costing natin. So, dapat po ay makontrol po natin. Okay. Types of contract. Yung contract po, may dalawang uh, specific area. Cost-based and price-based. Sa cost-based po, andun po yung cost plus target cost. And then sa price-based naman po, andun yung unit price and lump sum. So, as you can see, nandito po sa baba, yung mga keywords para dun sa specific contract. No? Mag-start po tayo sa cost plus. Cost types of contract. Number one, cost reimbursable contract or cost plus contract. The contractor is reimbursed for actual cost plus a special fee for head office, overheads, and product. No special payment for risk. Payment may be made monthly in advance. The contract involves a high level of flexibility for design changes.
Final price depends on challenges and extent to which risk materialize. The contractor must make all his records and accountants available for inspection by the client or by some agreed third party. The fee may be fixed amount or percentage of actual cost. This contract has no direct financial incentive for the contractor to perform efficiently. It may be used when it is desirable or designed to proceed concurrently with, with construction and when the client wishes to be involved in contract management. So, itong cost plus contract, ito po yung malimit na ginagamit po sa bagong nag start pa lang po na contractor, no? Lalong-lalo na po sa mga, especially sa maliliit pa lang na bahay or sa mga bahay-bahay lang talaga na parang ah, i-start pa lang talaga. Hindi siya dun sa mga building. So, ang nangyayari po kasi dito sa cost plus contract, sobrang flexible niya po. To the point na halimbawa po sinabi ni client na, ay ayaw ko niyan. Gusto kong baguhin yan. So, si contractor po, babaguhin yon and then magbibigay po siya ng cost proposal. And then, ang nangyayari po doon, dinadagdagan na lang po kung magkano yung cost. Kaya po tinawag siyang cost plus. Cost, then plus. So, ang nangyayari po, pagkatapos po, halimbawa po, may isang specific area na ginawa tayo bilang as a contractor na nagsisimula pa lang, no? Ang nagastos po natin is 7,000. So, maglalagay lang po tayo doon ng overhead or markup. Then, i-accept po yun ni client and then doon na po nagkakaroon ng bayaran. Minsan, nagiging advance payment para, kasi sabi ko nga po, sa mga nag-i-start pa lang po ito na contractor, so wala tayong ganong kalaking capital. So, ang nangyayari po, minsan, 1 month before pa lang, nagbibiling na po agad tayo. Nauuna, minsan. Kaya po nakalagay dito, payment may be made monthly in advance. So, ganun po siya. So, sobrang flexible niya po. Kumbaga, kung nagkaroon talaga ng pagbabago sa design or may gustong ipagawa si client, so, doon na po papasok yung sobrang pagka-flexible niya. No? Maganda po siya sa mga, yun nga po, sa mga bagong contractor na nag-start pa lang. So, doon kasi tayo nakikilala na madaling kausap, madaling lapitan. Okay? Then number two, target cost contract. Cost target may be introduced into cost reimbursable contract. In addition to the reimbursement of actual cost plus percentage, the contractor will be paid a share for any saving between target and actual cost, while the fee will be reduced if actual cost exceeds the target. The target figure should be realistic and the incentive must be sufficient to generate the desired motivation. Specify the risk can be excluded from the tender target cost. When this occurs, the target cost is adjusted accordingly and the client pays the actual cost incurred by the contract. The target may also be adjusted for major changes in work and cost inflation. This contract can be used in the same circumstances as the cost plus contract. So, itong target cost contract, ito po yung isa sa risky na contract. Ano po? Kasi ang nangyayari po dito, nagkakaroon po ng agreement si client at saka si contractor na may target cost po na hinahabol. For example po is 100 million. Example lang po yun, ano? 100 million yung project. And then, kapag po ang nagastos lang nila sa project is 80 million, magkakaroon po ng share din si uh, client. For example, 70-20%. Kaya po nagkaroon dito ng desired motivation. Yun po bang kumbaga pagka nagbigay tayo ng amount, syempre, mas mataas ng konti kasi ano po siya, risky siya. And then kapag naman po lumagpas sa 100 million, for example po, is 110 million. So, ganun din po. 70-30 din po yung hatian. Doon sa lumabas, yung 10 million na lumabas.
So, 7 million po kay contractor and then 3 million po kay client. So, medyo hindi po siya masyadong ginagamit dito sa atin itong target cost contract. Ano po? Then number three, unit price and measurement contract. In this type of contracting, items of work are specified in bills of quantities or schedule of goods. The contractor then specify rates against each item. The rates include risk contingency. Payment is paid monthly for all work completed during the month. The contractor offers a facility for the client to introduce changes in the work defined in the tender document. The contractor can claim additional payment for any changes in the work content of the contract. Claims resolution is very difficult because the client has no knowledge of actual cost or hidden contingency. Tender price is usually increased by variations in claims. Two forms of measurement contract are usually used, bill of quantities and schedule of rates. So, itong number three po na types ng contract, ito po yung palaging gamit po dito sa Pilipinas, no? Kasi sa bill of quantities po kasi, per item siya, per unit price. So, um, lahat po ng nasa bill of quantities, itemized, um, including na po lahat-lahat yan, paghuhukay at aggregate. Pati po pa ako kasama po dyan, kaya po siya tinawag na bill of quantities. Lahat po ng quantified materials ay pumapasok po doon and then magkakaroon po ng labor cost and material cost and then total cost. So, ang nangyayari po dito, kung magkaroon po ng changes sa plan, ang, so halimbawa po, for example, sa tiling works po, um, 20 square meter po sa bill of quantities, and then sa actual po, ang nangyari po is 30 square meter. So, may additional po tayo na 10 square meter. So, ang mangyayari po doon, kung ano po yung unit rate or kung magkano po per square meter yung tayo, doon lang din po siya i-multiply. So, ang kagandahan po kasi dito sa unit price, flexible, and then hindi siya risk, hindi siya risky. Kumbaga po ay para sa client and para sa contractor, fair po ang lahat. So, kaya po gamit na gamit itong unit price or a measurement contract dito sa Pilipinas. Okay po. The number four, lump sum contract. A single tendered price is given for the completion of specified work to the satisfaction of the client by a certain date. Payment may be staged at intervals on the completion. The contract has a very limited flexibility for design changes. The tendered price may be include the high level of financing and high risk contingency, where considerable risk has been placed with the contractor. This contract may lead to the cost cutting, trivia claims, or bankruptcy. Contract final price is known at tender. A lump sum contract would seem to prevent risk for the client, where in fact it is just changes. An important risk to the client is that of not receiving competitive bids from desirable contractors who may avoid a high-risk lump sum contract. This contract may be used for a turnkey construction. It is appropriate when work is defined in detail. Limited variations are expected. Level of risk is low and quantifiable. The client does not wish to be involved in the management of his project. So, yung lump sum po, isa din po ito sa risk. Kasi, pag sinabi po kasi nating lump sum, buo talaga, isang scope siya. Ang kagandahan po dito, madali siyang gawa ng estimate. Kasi for example po, itong isang building na to, sabi natin 1.2 billion. Yun na po yun. So, ang mahirap naman po dito, hindi siya flexible. Kasi nga po, doon tayo nakabase sa presyo na yun. Isang buuan.
Ngayon, pag nagkaroon po ng maraming maraming revision ng plano, ay napakahirap na po yun. Kasi pag minsan po, lumalagpas, malimit po talagang lumalagpas sa ah, presyo or contract. So, kalimitan po dito talaga yung mga ibang contractor nagkakaroon ng bankruptcy. Yung nabanggit naman po kanina, no? So, high risk po siya. Lalo't ang contingency natin is hindi natin alam kung ilang percent lumalabas. So, ito pong lump sum, ginagamit lang po as a verbal contract minsan. Halimbawa po sa isang bahay, o gawin mo itong lababo ko, bayaran kita ng 40,000, 30,000. Yun na po yun. Lump sum contract. Ang pangit po doon, paano ko po, halimbawa po, ang ang nasa budget na 30,000 is tiles lang. Biglang ginawang granite, ay napakamahal po ng granite kumpara sa tiles. So, yun po, napakahirap ng lump sum contract, no? Risky po siya. Then, types of construction cost estimate. Baba po natin to. Then, number one, conceptual estimates or preliminary. Ito po, developed in the early stages based on limited information used for feasibility studies and high-level decision making. Accuracy po niya is plus 10% to plus 10, 20%. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, sa estimate po, sa ating mga estimator, kasama na po agad tayo sa mga design. So, dito po sa conceptual estimate, ito po yung mga paunang estimate po. Halimbawa po, lumalabas na. Kaya nagbigay po ako sa inyo ng assignment, no? Para sa presyo ng house dito sa Pilipinas noong 2024 to 2025 per square meter. So, dito na po yung pumapasok yung conceptual estimate. Medyo limited po yung information natin kasi wala pa po talaga plano na involved, no? Kaya po yung accuracy niya plus 10 to 20%. Maaring umabot tayo ng 80% na mag-accurate or lumagpas po naman na 120% dahil plus 10 plus negative 20%. So sobrang laki naman yung costing natin kasi 20% additional. Pero ito po ay ginagamit bago uh, pumasok si design at saka planning ano po. Napakahirap po nito kasi kumbaga on the spot tatanungin ka dito kung magkano itong building nito magkano ba. Parang ganun po yun. Conceptual estimate. Parang ganun po siya. Then number two, semi-detailed estimate. Created when detailed designs and specifications are available. Includes itemized cost for labor, materials, equipment, and overhead. Ang accuracy po niya ay plus minus 5% to plus minus 10%. Ito mong semi-detailed po. Um, Madalas din po siyang gamit dito sa kasi meron po kasi tayong sinusundan na specification. Kaya po, para sa amin po na estimator, para sa atin po na magiging estimator din, kung sakali, ano po, ito po yung malimit na ginagawa. And then yung isa po, yung pang number 5, mamaya po i-discuss na kasi ito is parang itemized kasi po ito. So, lahat po is nakapasok sa DOQ natin. Then number 3, parametric estimate. And number 4, analogous estimate. Number 3, parametric estimate based on mathematical models using key project parameters suitable for project with standard design. Analogous estimate naman po derived from cost of similar past projects, useful for quick approximate estimate. So, unahin natin si analogous para papunta kay parametric. No? Yung analogous po kasi, kapag po meron tayong mga past project na design talaga, analogous estimate po ang gagamitin natin. Kasi similar lang naman. Kumbaga po lumalabas per square meter, for example po is 23,000 per square meter. So,
itong babagong project na papasok sa atin dahil kagaya, ganun din po yung magiging presyo. Okay? And then yung parametric naman po, combination siya. Past project din po, pero kumpara, halimbawa po, may konting pagkakaiba, doon na magkakaroon ng plus or minus dahil halimbawa po, almost the same sila, then yung pagkakaiba lang is isang item, dalawang item, or tatlong item. So, doon na po papasok yung plus or minus. So, para siyang combination ng analogous. Pero, kaya siya tinawag na parametric. May parameters kasi na sinusundan na nagkaiba. Po. Then, number five, bottom-up estimate or detailed estimate. Breaks the project into components, estimate each and aggregate cost. Most accurate but time intensive. Accuracy plus minus 2% to plus minus 4%. So, sa amin po, sa amin, sa opisina, ang ginagamit po namin, ito pong number 5. Kasi po, ano po ito, kung bara doon sa isa, may design and specification, ito naman pong isa, sobrang detailed niya to the point na meron siyang specified, tapos binibreak-break pa po natin para lang talagang maging apple to apple sa kliyente at saka sa contractor as a contractor, no? Ang problema lang po dito, time consuming po. Kasi imagine nyo po, habang ini-estimate pa lang natin, um, parang iniisip na agad natin kung paano siya gagawin or paano siya tatapusin. Dahil hindi po natin mailalagay yung other item kung hindi po natin alam kung paano siya ikabit yung isang specific item po kung alam po natin ano. Halimbawa po sa tiles, ano bang gagamitin sa tiles? Dry pack and then adhesive tiles. Pero hindi lang po yun, may mga tansi po na gagamitin para sa, sa paglilinya ng mga groove. Then mga pako, formworks, lahat po yun, iniisa-isa po yun para maipasok po sa bill of quantities. So, pagdating po sa detail, ito na po yung detailed estimate. Ito na po yung pinaka the best po na gagawin natin as an estimator. Ang problema lang po talaga sa kanya, time consuming po siya. Pero sa atin, mas maganda pong ito na i-practice po natin. Ano po? So, ito na po yung last. Thank you po sa pakikinig. The road to success is always under construction by Willie Tom.